pay o isang buwang sweldo, may dagdag pa raw na 5,000 piso. Pirma na lang daw ni Pangulong Noynoy Aquino ang kailangan. The productivity enhancement incentive bonus is already in the budget, so it needs just approval of the President and a formal legal mechanism by which to release the PEI. So let's just wait for that and hopefully it will be soon. Ang maganda pang balita, malamang ay aprubahan din daw ng Pangulo ang karagdagang 10,000 pisong bonus gaya noong nakaraang taon. Very likely. We would expect, this is also in recognition of the sacrifices made by our government employees. So that's something I'm sure that the President will look with approval. Pero may hirit ang ilang government employees. Pwede ba dagdagan yung 10? Paano po planong gastusin yung bonus po ninyo? Ako, marami. Sa pamilya, kulang yun talaga. Ang mga tao dito ay maraming mga pinagkakautangan. Kaya kailangang makabayad bago matapos ang taon. Ako, personally, para sa nanay ko yon kasi dinadialysis ang nanay ko. Gaya ni Aida, ang karamihan planado na kung paanong gagastusin ang inaasam na bonus, katulad ni Ding Tudan na mahigit 2 dekada na sa Malacanang. How do you spend yung inyo pong Christmas bonus? I give it to my wife. Bahala na siya. Mostly sa children Yun lang lahat. Nung malit sila, sa damit. Nung malaki na sila, mag-try ko na lang lahat. Ang mga nakausap naming sundalo, inilista na rin ang paglalaanan ng bonus. Pang matrikula ng mga bata, lalong-lalo na kagaya namin na nagpapaaral, malaking bagay na po sa amin yan. Malaking tulong daw ang bonus, lalo pat mababa lang daw ang kanilang sweldo. Dati naman ay naibibigay ng ating Philippine National Police ang 10,000. At mas maganda ngayon, ito naman ay pinag-uutos na ng ating mahal na Pangulo para naman diretso na kagad sa ating mga kawani sa members ng Philippine National Police. Ang iba naman, gaya ni Rosito Magbanwa, hindi na raw nagmamadaling makuha ang kanyang regular bonus. Bakit kaya? Sa pong plano nyo sa pag natanggap nyo po yung bonus nyo ngayong taon? Wala nga natitira, na ano na agad Nyo na po? Pero saan nyo po ginastos yung in-advance nyo pong Christmas bonus? Pamilya, ganun ba, sa bahay, sa mga additional. Para masasayan ng pagmasko. Lee Alves, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, I'm sure excited na kayo sa may init kong chika. Krista Ranillo, kamusta kaya ang buhay pamilya sa Amerika? At ang umaatikabong sagutan sa pagitan ng host at ilang castaway sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Jackie Forster. You guys want pure safety and pampering. You guys join okay? This is not you're in an island. Anything can happen here. Galit na galit si Chard. Jackie Forster at Angelicopter nagsisisi kaya sa kanilang pag-atras. Alamin yan at ibang pang chika, maya-maya lang. Sawa ang natagpuan sa loob ng banyo ng isang bahay sa lungsod ng Quezon. Nataong may naliligo pa naman na makitang saban. Ano ko na? Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Kahit napapangiti, nangangatog pa rin sa takot ang 12 anyos na si Michael Arcalas nang makausap namin kagabi. Ikaw ba naman ang maligo kasamang isang 8 talampakang sawa? Dahil kung alas 6 kagabi, naliligo si Michael nang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanilang palikuran sa Agos Street, Barangay Claro, Project 3, Quezon City. Pagpasok ko po, naligo po ako. Pagkatapos po, nung nakita ko po si John gumapang, hindi ko po yun. Parang hindi ko po pinansin. Pagkatapos po nung magbubuhos po ako, nakita ko po siya, kaya ko po kasi pupo. Tapos po nung bubuhosan ko na po, nakita ko po, nakita ko na nga po kaya po tumakbo po ako. Nagsisigaw raw palabas si Michael at sakto namang narinig siya ng kapitbahay na si Geoffrey Juan na agad na sumaklolo. Nung nakita ko, sabi ko, ahas nga. Sabi ko, hindi, sawa to. Hinila ko na. Pero hindi ko kaya. Talagang kapit. 4 na kami, yun, nailabas namin. Nang mahuli ang sawa, agad nila itong isinilid sa isang drum para di makapanakit.
Ilang beses na rin parang nakahuli ng ahas itong si Joffrey. Kaya nga raw kung tawagin siya sa lugar, Boy Suma. Pangatlo nga yung isa na patay namin, sinasagasaan namin doon, cobra. Meron din sa bahay, ganyang aba, pinatay ko rin cobra yun. So, ikaw si Suma dito? Oo, Suma kong laude. Katabi lang daw kasi ng creek ang kanilang lugar. Kaya marahil, madalas sila kung dalawin ng mga ahas. Pero payo niya, huwag siyang gagayahin lalo na ng mga kabataan. Kung makakita raw ng sawa, huwag na huwag daw itong tatangkaing hulihin. Sa halip, ipagbigay alam sa mga kinaukulan. Wala siyang kamandag, pero pag kinagat ka, siyempre dudugo yun kasi malaki yung pangil niya. Nakatakdang i-turn over sa Parks and Wildlife ang nahuling sawa. Oscar Oida naka-alerto, 24. Muling idiniin si dating Pangulong Arroyo sa umano'y dayaan noong 2007 election ng dating election consultant ni Andal Ampatuan Sr. na tumestigo sa Blue Ribbon Committee kanina. Idinawit din si dating Senador Miguel Zubiri pero pakiusap niya, lubayan na raw sana siya ng kanyang mga kaaway. Nakatutok si Chino Gaston. So are they trying to destroy us one by one para sila yung makapasok? Huwag naman po sana. Maawa naman po kayo sa amin. Malinis naman po kami lumaro. We campaign like everybody else. We go around. Yan ang pakiusap ng nagbitiw na dating Senador Miguel Zubiri sa kanyang pagharap sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y dayaan sa mga eleksyon noong 2004 at 2007. Magugunitang nito lang Agosto, nagbitiw bilang senador si Zubiri matapos lumabas sa recount sa mga boto nila ni Senador Coco Pimentel na ito ang nanalo ng eleksyon ng 2007. Pero mariin ang pagtanggi niyang may kinalaman siya sa sinasabing dayaan. I would like to refute all that was stated by this Mr. Ahmad Loy Mamukao, and I hope he was here. Because whatever he said is a complete lie. Kasinungalingan po yan, mga kapatid. Hindi rin daw niya kilala si Attorney Ahmed Mamukao na nag-ugnay sa isa umanong pinsan ni Zubiri sa sinasabing dayaan. Ayon sa kwento ni Mamukao, ang pinsang buo raw ng nagbitiw na senador na kinilala sa pangalang Alex ang kanyang kinatagbo sa isang boxing gym sa Maramag, Bukidnon para kunin ng ilang kahon na nalaman niya kalaunan na may mga election document. Kasama raw nito ang isa pang lalaking kinilala lang sa pangalang Rudy. Bumili pa ito si Alex at Rudy ng mga halaman na binhi ng mga 90 cm sa mga taas ng lansunis, mangga, suha. Nilagay po namin sa likod ng likod ng kinargamin namin ng karton para ang labas niya mga plants. Sinilip ko yung mga cartoons, mga 3 or 4, gano'n. So nakita ko mga blank forms na nakalagay election returns yung isa, tapos certificate of canvass, certificate of votes, saka ballots. Ngayon lang po ako kwento ni Mamukao, isang Bong Serrano ang nag-utos sa kanyang makipagkita sa pinsan ni Zubiri. Kilala raw niya ito dahil matagal na raw itong taga-Partido Lakas. Ayon kay Mamukao, April 2007 daw nang magpatawag umano ng meeting ang dating Pangulong Gloria Arroyo sa Malacanang. Dinaluhan daw ito ng ilang opisyal at ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. kasama ang dating Maguindanao Provincial Administrator na si Nori Unas. Andun din daw si Mamukao na election consultant ni Andal Sr. mula nung taong 2004 hanggang 2005. Sa kwento ni Mamukao sa Senado kanina, sa naturang meeting daw niya narinig si dating Pangulong Arroyo na ilang beses inulit na dapat 12-0 ang resulta ng eleksyon pabor sa mga kandidato ng dating Pangulo. Hindi naman sinabi na yan. Ano sabi nila? 12-0. Hindi naman sinabi. Dapat siguraduhin. Ayun dapat sinabi. Dapat sabi niya, 12-0. Ang pahayag ni Mamukao ay tulad ng pinahayag na dati pa ni Unas na isa sa testigo sa kasong electoral sabotage na sinampalaban kay Arroyo at ilang iba pa. Ayon pa kay Mamukao, binigyan daw siya ni Unas ng 17,000 pesos. Si Unas din daw ang nag-utos sa kanyang makipag-usap kay Serrano. Ipapatawag si Serrano sa susunod na pagdinig. Sumalang din ang dating MiG-21 commander ng Intelligence Service ng AFP na si Colonel Pedro Sumayo Jr. Sabi ni Sumayo, inutusan daw siya ng kanyang superior noon na si Lieutenant Colonel Allen Capuyan na hepe ng Operations and Intelligence Divisions na sirain ng original tapes ng Hello Garcia recording. Nakuha raw ni Sumayo ang tapes mula kay Sergeant Vidal Doble. Wala raw siyang alam sa wiretapping operation. So the reason why I did not accost Sergeant Doble or any other personnel is because I know for a fact that no one from MiG-21 is
trained or has the capacity to undertake such operation. Noong buwan daw ng Setyembre, nalagay daw sa floating status si Sumayo. Nanghingi siya ng tulong sa isang Colonel Emil Zosa. Imbes na tulong, 900,000 pesos daw ang pinadala sa kanya ni Colonel Gapuyan. Na-turnover sa Senado ang pera at ipapatawag daw sa susunod na pagdinig ang mga taong nabanggit sa affidavit ni Sumayo. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy po ang sinisikat ng GMA News na makuha ang reaksyon ng kampo ni dating Pangulong Arroyo kaugnay sa muling pagdidiin sa kanya sa umunoy dayaan noong 2007 election. Magandang balita po ngayong magpapasko. Simula bukas, mas mura na ang singil sa text. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, mula piso magiging 80 centavos na lang ang singil kada text ng Smart Communications, Globe Telecom at Sun Cellular. Resulta ito ng inilabas na memorandum ng NTC na nagbabawas sa maximum interconnection charge sa text sa pagitan ng magkaibang network. Nakasaad din sa memorandum na dapat siguruhin ng bawat network na makakarating sa receiver ang 99% ng mga text message sa loob ng 30 segundo mula nang isend ito. Chika Minutes! Simple pero masaya raw ang buhay may asawa ng dating aktres na si Krista Ranilla sa Amerika. Ipinagmalaki pa niya ang pagiging hands-on mommy niya sa kanyang 7-month-old baby. Makisika kay Lars Santiago. Sobrang adjusted na si Krista Ranillo sa buhay niya sa Amerika bilang Mrs. Nino Lim. Ngayong may anak na sila, lalo raw naging matibay ang pagsasama nila ng kanyang mister. Bilang may bahay, todo ang suportang ibinibigay ni Krista kay Nino, lalo na pagdating sa negosyo. Very thankful nga siya kasi everything na sinasabi niya, if we have to move to San Diego first, talagang yes, sige, dula pa namin pati yung baby. Talagang wherever he goes, kasama yung buong family. Malaking blessing daw para kay Krista ang pagiging isang ina. Hands-on mom siya kay baby Nate. Nakakatulong naman daw niya ang mga magulang niyang sina Matt Ranillo III at Linda Tupaz. Sabi ni Krista, ngayong 7 buwan na si Nate, lalong tumingkad ang pagkakahawig nito kay Nino. Niniminga raw ang tawag ni Nino sa kanilang anak. Kasi magkamukha talaga sila. Saka very close sa daddy niya. So I'm happy kasi hands-on father rin si Nino. 2 taon na rin hindi nakakauwi ng Pilipinas si Krista at aminado siyang sobrang namimiss na rin niya ang buhay Pinoy. Maybe next year we're planning mag-visit kasi I think one of his best friends getting married sa Manila. Tsaka maganda rin umuwi, namimiss ko na ang Pasko sa Pilipinas. Natagpuan na ni Krista ang pinapangarap na buhay may asawa dito sa Amerika. Katuwang sa buhay at maging sa negosyo ng asawang si Nino. Mula dito sa California, Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Eksklusibo ko pong nakausap ang dabarkads kong si Iza Calzado tungkol sa kanyang lagay. Matapos mamaya pa ang kanyang amang si Direk Lito Calzado. Kwento ni Iza kahit wala na sa kanyang tabi ang ama, patuloy pa rin daw itong nagbibigay ng inspirasyon sa kanya. Panoorin niyo. Pinipilit na ngumiti sa gitna ng mga luha. Ganito si Iza Calzado nang kamustahin ko sa isang panayam, mahigit 1 linggo matapos mailibing ang kanyang amang si Direk Lito Calzado. Nagkwento si Iza ng ilang alaala ng kanyang ama. He was really sick already. Then one time he told me he was in the studio. He wanted to show me that he was okay. And I cried. I cried after that. The hardest things is when you realize a person's worth more when they're gone. Dagdag pa ni Iza, si Direk Lito pa rin daw ang lagi niyang naiisip sa tuwing tutuntong siya sa entablado at haharap sa camera. I miss knowing that my dad's watching me perform and telling me what I did right or what I messed up with. Ano yung nang panahon din daw na dumaan si Iza sa isang breakup sa long-time boyfriend, ipinadama rin daw ni Direk Lito ang kanyang pag-aalala para sa kanyang iha. I'll miss his text. Actually,